Biglang umangat at nagkabitak-bitak ang lupa sa isang barangay sa Lopez, Quezon. 15 bahay ang nawasak kaya napalikas ang mga residente. Nakatutok si Maki Pulido. Tila nilindol ang barangay Matinik sa Lopez, Quezon Province sa tindi ng pagkawasak ng mga bahay. Ang iba tumagilid. May ilang tuluyang bumigay. Gumuhuri ng ilang pader sa isang paaralan kaya kanselado ang klase at pati ang kanilang Christmas party. Ang dati namang tuwid na riles ng tren na baluktot. Pantay na riles, binaluktot. Umangat ang ilang bahagi ng barangay. Yan po yung patwok. Umaangat. Hanggang sa may gilid po ng bahay namin. Bitak-bitak na po yan. Habang meron ding lumubog. Nasira rin daw ang pinagkukuhaan nila ng tubig. Ayon sa mga residente, alas 9 kagabi nang biglang nakarinig ng pagdagundong. Unang beses daw nila itong naranasan. Pumuputok na, hindi nga maintindihan kung saan nanggagaling, pero ang inaano nila nanggaling mismo sa lupa. Naano mo nga, nagbibitakan ng mga pader, tapos umaangat ang ng lupa. Ayon sa kapitan ng barangay, 15 bahay ang tuluyang nasira. Lumikas at nanunuluyan muna sa barangay hall ang 35 residente. Sabi ng FIVOX, wala namang naitalang pagyanig sa lugar. Mag-inspeksyon sila para matukoy ang sanhi ng pagbitak ng lupa. Nagtungo na rin sa lugar ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan para magsagawa ng assessment. Dahil peligroso, hindi muna papayagan ang mga residente na bumalik sa lugar. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Patay sa motorcycle rider matapos mabangga at magulungan ng bus sa Antipolo. Nakatutok si Bea Pinlac. Habang binabagtas ng bus na to ang Buliran Road sa Barangay San Isidro, Antipolo, Rizal, Biyernes ng madaling araw, bahagya itong nagbagal at tila may nadaan ng lubak. Pagkalagpas nito, kitang may nakatumba ng motor at nakahandusay na lalaki sa kalsada. Nagulungan na pala ng bus ang 19 anyos na lalaking kinilalang si Limuel de Sierra. Yung pag-overtake po ng pinsan ko, nasagi po ng bus. Tapos po doon po nawala ng balance yung pinsan ko. Yung motor po tumilapon. Tapos po yung pinsan ko nasa ilalim po ng bus. Doon po siya nagulungan. Nakausap pa raw niya ang biktima bago ito tuluyang binawian ng buhay. Sabi niya, hindi ko na po kaya. Hindi ko na kaya. Sabi ko, lumaban ka. Kaya mo yan. Kasi magpapasko, kulang tayo. Tapos bigla na siyang nawala na ng ano. Sa investigasyon ng pulisya, may isang school dyan na nag-hire ng mga bus para educational tour. Nakakonvoy kasi mga drivers natin eh. 3 bus ko po kasi yun. Yung 2 bus kasi smooth yung flow. Yung pangatlong bus parang tumalon. natunto nila ang bus driver base sa itinerary ng paaralan. Sa isang theme park sa Laguna kung saan inaresto nila yung driver. Giit naman ang driver. Wala din po ako nakitang motor sa side mirror dahil wala pong ilaw po nakita eh. Hindi ko po sinasadya. Humihingi po ako ng tawad po sa kanila. Sabihin niya po yung totoo. Hindi po yung tinatanggi pa niya na hindi daw po siya. Sana po hostisya na lang po yung amin. Tuloy po yung kaso para sa kanya. Nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang driver ng bus. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Umaasa ang PhilHealth na ire-review ni Pangulong Bongbong Marcos ang zero subsidy nila sa taong 2025. Sa Senado, nais paimbisigahan ng PhilHealth dahil sa bigong pagtupad daw sa tungkulin batay sa Universal Healthcare Law. Nakatutok si Maki Pulido. Sa ilalim ng Universal Healthcare Law, lahat ng Pilipino ay covered dapat ng social health insurance. Papel ng PhilHealth na tiyaking may pantay-pantay na access sa serbisyong pangkalusugan ang lahat ng miyembro nito kabilang dyan ang gamot, laboratory test at iba pa. Ang daming kailangan record. Bili ka na lang ng sarili mong gamot. Kami mga senior hindi po pwedeng ganun kamahal, dapat libre na nga kami. Hindi naman lahat ginagamit na lahat ng nasa ospital, hindi lahat ng privilege ay nakukuha namin. Si Senator J.V. Ejercito, ang principal sponsor at may akda ng batas na ito, nababahala sa pagkabiguraw ng PhilHealth na tuparin ang tungkulin nito. Kaya magpapatawag siya ng Oversight Committee hearing para alamin ang mga pagkukulang sa implementasyon. Napakarami pa rin pumipila sa mga politiko at kung saan saan dahil nga napakaliit ng sinasagot ng PhilHealth, which is not the UAC intended. Dapat nga maibaba natin ang out-of-pocket expense.
Sa bersyon ng Senado ng panukalang national budget para sa 2025, tinanggal ang 74 billion pesos na government subsidy sa PhilHealth dahil may 600 billion peso reserve fund nga raw ito na hindi napakinabangan ng taong bayan. Pero paliwanag kahapon ng PhilHealth, nasa batas na kailangang may reserba silang pondo. Kung meron man po tayong naipon na pondo, ay yan po ay magagamit natin because we are continuously increasing and expanding our benefits. Positibo pa rin ang PhilHealth na ire-review ng Pangulo ang zero subsidy. Pero sakaling hindi raw ito ibigay, Kung ano po yung ating pondo sa ngayon, katulad po ng mga nababanggit na surplus and investment funds po natin, doon po natin lahat kukuhanin yung magiging pondo natin para sa taong 2025. sa Kamara, nais ding paimbestigahan ni Ako Bicol Party List Representative Raul Bongalon kung saan napupunta ang tinutubo ng reserve fund na yan at kung pinagkakakitaan ba raw ito ng mga opisyal ng PhilHealth. Sa 500 billion na lang daw, 20 billion na anya ang tubo niyan sa 4% interes. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang PhilHealth tungkol sa posibleng investigasyon ng Senado at Kamara. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.